Lito lapit, walang silbi. Pero tatakbo ulit na senator, di ba? Yan yung magiging topic ko for this video. Ayan, bilikan natin. Yan, wala kang silbi. Takal-takal mo na dyan, boy. So, Lito Lapid, obviously, di ba? Sumigat to siyempre sa pag-aartista. Ayan, no? Piruin mo, ito yung sa mga movie niya, no? Kung saan dinefine niya ang ano, both physics and chemistry. I believe ito yung ano, yung babarilin niya to and then mahati yung bala. Okay, so di ba yung ganyang phenomenon, both physics and chemistry, i-define mo diyan. So marami tong ginawang pelikula dati and obviously doon siya sumikat, di ba? And obviously, tinake advantage niya yung kasikatan niya na yon para pumasok sa Senate, maging isang politiko. Hindi lang naman si Lito Lapid, actually, dami ngayon dyan, di ba? Mga artistang naging politiko. So, bakit ba ito nanalo? Well, eventually, appealing kasi siya. Okay, at least, siguro sa mga walang magawa sa buhay, sa mga hindi nag-iisip, di ba? And then sa mga matatanda na rin, I think doon siya naging appealing, di ba? Yung mga ganung klase ng voter. Kasi syempre, kapag gumaganap ka na artista, okay, ikaw yung bida, di ba? Ano ba yung plot ng magiging artista or ng ng mga action movie dati? So, syempre, kapag bida ka, sa una, ikaw yung inaapi, di ba? Di lang ikaw, syempre, inaapi yung family mo, yung mga kasama mo. And syempre, nandun na rin yung plot na mahirap kayo, mahirap, inaapi ng mayayaman, and then eventually, biglang magkakaroon ng tapang and lalaban na sila, okay? Lalaban sila, ipagtatanggol nila yung mga inaapi. So, magpapabugbog sa una and then eventually, sa huli, siya naman yung bubugbog sa mga kalaban. Diba? Mag-isa lang siya. Ang dami nila. Siya lang yung siya lang yung uubos sa kanilang lahat. And then, syempre, in the end, doon pa lang doon mag-appear yung mga police. So, I think yung ganong klase ng plot, naging appealing siya sa masa, especially sa mga nasa laylayan, no? Sa mga mahihirap. So, kumbaga nagkaroon siya ng parang tinatawag na parang hero figure. Okay, uy, teka. Dito Lapid, ito yung gumaganap na parang hero sa mga pelikula. Ang dami ng action movies niyan eh. And then biglang kunyari, tatakbong senador, syempre, uy, ba itong pagiging bida nito, pagiging hero nito, magtra-translate, di ba, into politics, which is politics, ito na yung realidad ng buhay, di ba? Ayan, baka naman magtra-translate siya into politics. So, hero, basically, yan, fantasy or on a movie, ayan. Politics, ito na yung talagang, realidad ng buhay, di ba? Ang tanong is, nag-translate kaya? Syempre, hindi, di ba? Sa mga hindi pa nakakalam, ang tagal ng senador neto. Okay? Pudpud na yung puwet neto kakaupo sa Senado. Ganun na siya katagal. Itong sentiment na to, hindi lang naman ako yung may sentiment dito. Kahit sinong tao sa internet, ganun yung sentiment sa kanya eh. Ayan no, di ba? Sa mga hindi pa nakakalam, 2004 pa lang, panalo na to. Ayan 2004, panalo siya rito. Actually, noong 2004, nakakuha siya ng 11.4 million na votes. Pang-11 siya sa mga senador. So, medyo malapit na siyang malaglag, di ba, during that time. But still, nanalo pa rin. So, makikita mo rito, uy, alanganin, di ba? Parang baka pag next election, kapag medyo malalakas na yung kalaban niya, di ba? Baka malaglag na siya. Actually, hindi eh, di ba? 2010. Election, nanalo ulit. Ayan shit na yan. So, as early as 2004 to 2010, ang dami ng mga bugok, di ba, ng mga botante. Di ba? As early as 2004, ang dami ng, nagpapaniwala masyado sa fantasy na maybe mag-translate into reality. Ayan, mga bugok, voters. Okay, as early as 2004, nagkalat na pala sila dyan. Imagine, nag-continue siya until 2010. And then, di ba, nagpahinga siya 2016.
So, may gana mo siyang magpahinga. Actually, pag tumakbo to, malamang mananalo ulit to eh. Or malaki siguro yung chance manalo ulit. So, nagpahinga siya and then nag-resurface ulit siya ng 2019. So, I think 2010 to 2019 siguro, I'm sure baka wala siyang pelikula during this time. Pero mautak siya eh. Ang ginawa niya is actually nag-resurface siya sa yung sikat na teleserye, Ang Probinsyano, di ba? Tignan mo naman yung ano, talagang magaling to eh. Okay. Madugas siya eh. So, ginamit niya yung kasikatan ng Ang Probinsyano. So, nag-studying siya doon. And then, tumakbo ulit siya bilang isang senador. And, di ba? Akala mo, natuto na yung mga bugok na voters. Ayan no. Lumakas nga eh. From 11 noong 2004, ang placing niya noong 2019 is number 7 with 16.9 votes. Grabe. Dumami pa nga yung mga bugok na voter noong 2019. So, noong 2019, meron tayong 61.8 million na registered voter. So, out of that, ang nakuha niya is, grabe, di ba? 16.9 million. So, in percentage form, di ba? 16.9 out of, ilan ba yun? 61.8. So, nakakuha siya ng 27%. More than 1/4. Di ba? Ng voting population. Nakuha niya, grabe. Ganun karami yung mga bugok na, na butante sa Pilipinas. So, ibig lang sabihin nun guys, kapag tatakbo ka pala ng politics dito sa Pilipinas, especially kung mataas na posisyon, kunyari, Senate, di ba? Anong gagawin mo? Siyempre, ang gagawin mo lang is, entertain mo lang. Entertain mo lang yung mga bugok. Okay. Yan, entertain. And kapag na-entertain mo sila, malaki yung chance, di ba? Iboboto ka nila. Ganun lang kasimple yun. Kasi, ang Pilipinas, isa siyang malaking showbiz, di ba? Siyang malaking entertainment, di ba? Parang nga tayo eh. Entertainment capital, and yung pagiging entertainment capital natin, nagtra-translate ngayon siya or sinasakop na niya yung politics. And isa to, si Lito Lapid sa mga nagpauso niyan, di ba? So recently, di ba, bukod sa mga artista, pumapasok na rin yung mga influencer eh, mga vlogger, yun yung i-discuss natin on a separate video. So grabe 2004 to 2010 or 2016, 12 years kagad yun na senator. Tapos 2019, nanalo ulit, di ba, additional 6 years. So 6, 12, 18 years. Grabe. 18 years siyang naging senator, Brad. Ngayon, for that 18 years, ano yung nagawa nito ni Lito Lapid? So, syempre, pag papasok ka as a Senate, di ba, isa lang naman yung goal mo dyan eh, di ba? Gumawa ng batas, di ba? Gumawa ng bills na eventually yung mga bills na yon kapag na-defend mo siya, na-aprubahan siya, di ba, magiging batas. So, for that 18 years, ano yung mga, na author na batas ni Lito Lapid. Eto siya, di ba? Eto, based on ChatGPT. So, yung ChatGPT, kapag ito-type mo doon, ano yung mga batas na, in-author mismo ni Lito Lapid. So, nung unang type ko, ang binigay niya lang sa akin is isa lang, di ba? And then, syempre, pag ChatGPT kasi, hindi niya ibibigay lahat eh. Inulit ko ulit, di ba? Eto na ba lahat yun? Ano pa yung iba niyang in-author? Yung siya talaga mismo yung nag-author. And then, namigay siya ng tatlo, which is eto, di ba? And then, inulit ko ulit for the last time. Eto na ba talaga yon? Ano pa yung pwede mong ibigay na na talagang in-author niya? And, inulit-ulit ni ChatGPT. Eto lang talaga guys yung at least yung mga well-known siguro na na-author niya. Or maybe baka ito lang talaga. Ngayon, bukod sa author, di ba, pwede ka rin magkaroon ng co-author ng mga batas. Pero pag co-author kasi, ang dami nyo dyan eh. Pwedeng ang dami dyan co-author eh. Pag co-author, parang aso-aso ka na lang dyan eh. So, pag co-author, wala na yan. Irrelevant na yan eh. Parang hindi mo masasabi sa accomplishment mo eh.
Kasi pag co-author ka, di ba, parang isa ka din dapat sa mga magdi-defend, di ba, ng mga bills na yan or yung mga pinopropose niya na batas. Pero, nakita nyo na ba siyang mag-defend ng, ng batas? Nakita nyo na ba siyang nag-iingay sa, sa Senate? Di ba hindi? Okay. Ngayon, pag author ka naman, di ba, pag author ka kasi, pwede ikaw yung mag-author sa Senate mismo, which is, syempre, since siya yung nasa Senate, di ba? Malamang siya na yung author doon. And then yung isa is nasa House of Representative. Okay, so iba rin yung author doon. So ngayon, given this fact, malay mo ba kung sino yung talagang ulo nung bill na yan, di ba? Nung ginawa yung bill na yan, kung siya ba talaga or yung nasa House of Representative na na tao. Kasi ang pwedeng mangyari, di ba? Ang utak naman talaga nung bill na yon is yung nasa House of Representative. And then pumunta lang siya kay ay Lito Lapid para tulungan siya na i-push yung yung batas na yon, kumbaga maging siya author doon sa mismong Senate. Pero regardless, tingnan nyo, di ba? Ilan ba siya? 18 years. So, nakatatlo lang siya. Visit na yan. So, kumbaga yan 18 divided by 3, di ba? So, for every 6 years, nagkakaroon siya ng isang sikat na or at least medyo pinag-uusapan kung saan batas na siya mismo yung author sa may Senate. Diba? Ganon siya kalupit. So, etong si Lito Lapid, diba? Talagang ginawa na niyang sideline ng ang Senate Diba? So, magkano ba yung pinapasweldo nyo ngayon sa kanya? Bilang nandyan sa Senate or tayo, bilang mga nagbabayad ng tax. Ayan So, as per 2023, so, yung mga, mga politiko na yan, dumadaan niya sa mga salary grade. So, siya ngayon, yun daw siyang salary grade number 31. So, salary grade of 31, yung mga, na yan, mga politiko na yan, sumasahod daw sila ng 270,000, di ba? Per month. So, 273 times 6, 12, 18 years siyang nandyan So, kumbaga in 1 year, kunyari, nung nung 2023 lang, di ba? 12 times 273, ayan, Di ba? 3.2 million yung sahod niya. So, nakapo lang siya. Pinapasahod siya ng milyon-milyon every year. And syempre, multiply mo pa yan, depende sa kung gaano siya katagal, di ba? Diyan sa Senate. Ngayon, itong si Lito Lapid, syempre, dahil dyan na yung kakapala ng mukha niya, di ba? Tatakbo ulit, okay? And then, ito yung sa article na nabasa ko, okay? Article from Rappler, which is, ito yung title, and on this article, meron silang minention dito, di ba? Ito, siya mismo nagsabi. Ayan, So, nung nung 2004, papunta sa 2010, papuntang 2016 na term niya, di ba? As the Senate, yan, after nearly 12 years in the chamber, Lapid admitted that he felt out of place. Di ba? Kita niyo yun? Siya mismo aminado siya na parang hindi siya napabagay sa Senate. And yet, takbo siya ng takbo dyan. Ayan hindi naman ako bagay dito. According to this article, ito daw sabi niya mismo, tsamba-tsamba lang sa Panginoon at sa tulong ng aking mga kababayan. Shit na yan. So, aminado siya na nakachamba lang daw siya. And yet, takbo pa rin ng takbo. So, technically, di ba, from 2004 to 2016, yan, ginawa mong training ground ang Senate. Wala kang experience, hindi ka talagang lawmaker naman talaga And yet, di ba? Nagpapauso ka ng mga yung pwede pa lang tumakbo kahit di naman talaga lawmaker Kahit naman wala ka palang experience as a lawmaker, pwede ka pa rin talagang pumasok diyan di ba? Isa to sa mga nagpapauso ngayon ng ganyang politics sa Pilipinas. Kasi isipin ngayon ng mga ibang politiko, Lito Lapid nga Pinapanalo nyo sa Senate Tagal-tagal niyan Ba't ako hindi ko pwede? Wala, mas magaling ako dyan, di ba? Yun yung isipin ngayon ng iba. And then, ito yung nakakatawa dito, guys, So, nung pala, yung pahinga pala niya na to, lang to, pahinga niya lang sa Senate, yung butal na yan, yung hindi siya tumakbo ng, 2015, 2016, kasi, ayan, binalak niya palang tumakbo sa mismong, lugar nila. So, local.
So, trinay niyang tumakbo sa mismong distrito niya, City of Pampanga, noong 2016. And doon mismo, ayan oh, natalo nga siya sa mismong distrito niya So, natalo siya sa kanyang local na distrito, pero pagdating sa sa mismong Senate, 'di ba? Doon siya nanalo kasi pag sa higher position na nationwide na yung boboto diyan pag nationwide na yung boboto, 'di ba? Nandiyan na yung mga bugok na na panood ng ayan, mga bugok voters na makapanood ng probinsyano. Uy, 'di ba? Lito Lapid, mukhang pwede to Mabait to sa nakikita ko sa TV May malasakit sa mga mahihirap. So, ngayon, yung popularity niya, 'di ba, sa mga ganitong klase ng entertainment, magtra-translate na 'yan sa mga bugok na voters. Okay? So, conclusion lang dito, 'di ba? Ikaw, Lito Lapid, kapal na lang mukha mo, sir, 'di ba? Tama na yung paswelo sa'yo ng ng taong bayan. I think nagsasayang ka na ng yan, taxpayers money. Ang tagal mo na diyan, no? Dadagdagan mo pa, 'di ba? Mahiya ka na para hindi ka nagayahin ng iba pang mga artista, 'di ba, na papasok sa politics. Grabe, ang dami nyo na diyang mga artista, okay? Anyways, we just hope na yung yung around 25% ng voting population may masmasan na kayo, 'di ba? Visit kayo 2024 na. Tanga pa rin kayo ng mga voter, okay? That's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.